بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nararapat lamang sa tunay at nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin at dakilain natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong at ng kapatawaran at sa Kanya lamang tayo nagpapakupkop laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga gawain. So sino man ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwid na landas ay walang sino mang makapagliligaw sa Kanya at sino man ang iniligaw ng Allah ay walang sino mang makapaggagabay sa Kanya liban na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang pagpapala at kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling sugo, maging sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng mga taong sumusunod sa tamang landas sa mundong ito higit lalo sa kabilang buhay. So mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa lahat ng ating mga viewers sa ating Facebook Live, at the same time ang ating mga brothers na sumali po sa ating Zoom. Yung Zoom po natin ay inshallah matatagpuan nyo po or makikita nyo po ang aming post sa Facebook, yung aming ID number at saka po yung password. Pwede po kayong pumasok sa Zoom. At the same time ay pwede rin po kayong mag-abang sa aming Facebook Live. So bago natin tuluyang simulan ang paksang ito ay nais ko munang bigyan ng kaunting kapaliwanagan ang paksa na ito at ang pamagat na ating tatalakayin inshallah sa mga oras na ito ay yung pinamagatang Aslamtu Hadithan Famadha Ata'allam. Bagong Muslim ako, ano ang aking pag-aaralan. So kasama ko dito ngayon sa ating maliit na studio ang ating kapatid na si Brother Abdullah na isa pong Ilonggo rin at si Brother Said na kung saan kasali sa ngayon sa ating Zoom. So inshallah ang pag-aaral na ito ay para po talaga sa mga baguhan sa Islam, pero sa lahat ng mga gustong sumali na kahit hindi baguhan sa Islam ay welcome po, open po ito para sa lahat. At inshallah kung meron po kayong mga katanungan sa ating mga tatalakayin ay inshallah pwede po kayong mag-comment sa ibaba ng ating Facebook Live at sasagutin po natin sa abot ng ating makakaya. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung ating unang aralin inshallah sa aklat na ito ay makikita po natin sa ating screen na kung saan pinamagatang mga haligi ng Islam at haligi ng iman. Pero bago yan, inshallah ay meron kaming inihandang paksa na kung saan yung paksang ito ay inshallah magiging payak o magiging madali lalong-lalo na sa mga baguhan sa Islam. At alhamdulillah, ilan sa mga o karamihan sa ating mga kapatid sa Islam ay kabisado na ang 5 haligi ng Islam at saka yung 6 na haligi ng pananampalataya o iman. Ngunit ay inshallah bibigyan pa rin natin ng kaunting kapaliwanagan inshallah ang mga haligi na ito inshallah. So ating makikita pa rin sa ating screen. At inshallah ang unang aralin na ating kukuhanin ay ang tinatawag na mga haligi ng Islam. Okay, so mga kapatid, yung ating unang aralin inshallah ay atin pong makikita sa ating screen. Okay? Natakpan po yung ating ano diyan sa ilalim. So okay. Ang unang aralin natin ay mga haligi ng Islam. So makikita niyo po sa ating screen na nakalagay diyan na itinayo ang Islam sa 5 haligi.
at hindi magiging ganap na Muslim ang isang tao hanggat hindi niya ito tanggapin. Isa katuparan ng kumpletong pananampalataya ng may katapatan at pagkadalisay. Ayon kay Abdullah na anak ni Umar, radiyallahu anhu, kalugdan nawa silang dalawa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khams. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa itaiz zakah wa hajj wal hajj wa sawmu Ramadan. Muttafaqun alaih. Ito po ay inilabas mula sa hadith ni Muslim at saka ni Bukhari, na kung saan isinalaysay na ayon kay Abdullah na anak ni Umar radiyallahu anhuma, na kung saan sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, itinayo ang Islam sa 5 haligi. Una doon ang pagsaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang, at pagsaksi na si Muhammad ay tunay na lingkod at sugo ni Allah. Pangalawa ang pagsasagawa ng salah. Pangatlo ang pagbibigay ng zakah. Pang-apat ang hajj sa sinumang may kakayahang isagawa ito. At ang panglima ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So inshallah po ay bibigyan natin ng inshallah ng payak na kahulugan, inshallah bi'idhnillah, ang mga haligi ng Islam. So dito po sa ating screen, nakalagay po dyan ang number 1, ang dalawang pagsasaksi. Ito po ang unang haligi ng Islam, ang tinatawag na pagsasaksi, ang dalawang pagsasaksi. Ang ibig sabihin nito ay ang pagsaksi na walang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin kundi si Allah lamang, at ang pagsaksi na si Muhammad ay tunay na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga minamahal naming mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano po ang kahulugan kapag sinabi nating ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin kundi si Allah lamang? So ang kahulugan po nito ay, kung susundin natin talaga sa wikang Arabic, ang kahulugan nito ay la ma'buda bihaqqin illallah. Ibig sabihin, wala nang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, pag sinabi kasi nating tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin, alam natin na sa panahon natin ngayon ay napakarami pong mga Diyos-Diyosan ang nagsisilitawan. So hindi maari na ang lahat ng ito ay totoo, bagkus mayroong nag-iisang Diyos na tunay at ang iba ay hindi tunay. Ibig sabihin peke. So kaya kapag sinabi nating ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos, walang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah lamang, ibig sabihin wala na talagang ibang tunay na Diyos. At kapag sinabi nating tunay, of course ito ay hindi peke. So ulitin natin, ang kahulugan nito ay wala ng ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kahulugan naman ng ako ay sumasaksi na si Muhammad ay tunay na sugo ng Allah, ang kahulugan po nito ay, of course, unang-una, paniwalaan natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan siya ang anak ni Abdullah at saka ang kanyang nanay na si Amina ay isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at naging huling propeta ng dakilang tagapaglikha. Na kung saan kabilang sa paniniwalang ito ay paniwalaan natin ang lahat ng kanyang mga ipinag-utos. Ibig sabihin kung ano man ang mga ipinag-utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay paniwalaan natin yon at sundin natin ang kanyang mga ipinag-utos at iwasan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. So, ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kahulugan ng dalawang pagsasaksi na ito
Kapag tinanong ka, anong ibig sabihin ng dalawang pagsasaksi? Anong kahulugan ng pagsaksi na walang ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin kundi si Allah at ang kahulugan ng pagsaksi na si Muhammad ay kanyang tunay at huling sugo at tunay na sugo at propeta. So ibig sabihin nito ay wala ng ibang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin. Lahat ng pagsamba ay karapat-dapat lamang sa Kanya. At the same time, ang kahulugan ng pagsaksi na si Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta ay paniwalaan natin na siya ang ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kung saan kailangan nating paniwalaan ang lahat ng kanyang mga ipinag-utos at iwasan ang kanyang mga ipinagbabawal. At hindi matatanggap ang anumang uri ng pagsamba maliban na lamang na ito ay sang-ayon sa ipinag-utos ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun po ang kahulugan ng tinatawag na dalawang pagsasaksi, yung napapaloob dito ang pagsaksi na walang ibang tunay na Diyos kundi si Allah at si Muhammad ng kanyang huling sugo at propeta. Ngayon po ay dumako tayo sa pangalawang haligi ng sala. Ito ang tinatawag na ang pagsasagawa ng sala. Ito po makikita natin sa ating screen pa rin po. Sana po ay maliwanag sa ating live, inshallah, ang pagsasagawa ng sala. Ang kahulugan po nito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kapag sinabi nating ano po ang kahulugan ng sala. So sa maiksing pagpapakahulugan ng sala, ang kahulugan po nito ay ito po ay pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan may natatanging mga binabanggit o binibigkas at may mga natatanging galaw o kilos sa loob nito, sa loob ng pagdarasal, na kung saan ito po ay binubuksan sa pamamagitan ng takbir, sa pamamagitan ng pagsabi ng Allahu Akbar, at ito po ay sinasara o sinasarado sa pamamagitan ng taslim, sa pamamagitan ng pagsabi ng Assalamu alaikum warahmatullah, Assalamu alaikum warahmatullah. At ito po ay obligadong ipinag-utos sa isang Muslim na kung saan ito po ay ipinag-utos sa kanya ng 5 beses sa loob ng araw at gabi. So ulitin po natin ang kahulugan ng sala. Ito po ay pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan may natatanging mga salita at gawa sa loob ng pagdarasal na ito, na kung saan sinisimulan o binubuksan sa pamamagitan ng takbir, sa pagsabi ng Allahu Akbar, at isinasara sa pamamagitan ng taslim, ang paglingon sa kanan at saka sa kaliwa sa pagsasabi ng Assalamu alaikum warahmatullah, Assalamu alaikum warahmatullah, na kung saan ito rin po ay ipinag-utos o obligadong ipinag-utos sa isang Muslim 5 beses sa loob ng araw at gabi. At bilang karagdagan, sinuman ang iniwan niya ito ng sinasadya at may kasamang katamaran ay mahuhulog sa tinatawag na kufur, o di kaya nakagawa siya ng gawaing kufur. Ibig sabihin, itinakwil niya ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ay binibigyan natin ng linaw dahil karamihan sa ating mga kapatid sa Islam, kabisado lamang po nila ang 5 haligi, ngunit kapag itatanong sa kanila kung ano ang kahulugan nito ay hindi po nila ito kayang sagutin. Kung kaya ay inshallah, sinisikap po nating maipaliwanag inshallah sa abot ng ating makakaya, at kung meron tayong mga pagkukulang, pwede rin po tayong ituwid ng ating mga kapatid kung saan mas maalam patungkol sa mga bagay na ito. Pangatlo po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagbibigay ng zakah. Ano nga ba ang ibig sabihin ng zakah? Ang zakah po na tinutukoy dito, ito po ay ang tinatawag na obligadong kawanggawa, na kung saan ito po ay kinukuha mula sa bahagi ng kayamanan ng isang Muslim. Okay, bagkus hindi lamang ito kinukuha sa kanyang kayamanan, bagkus sa kanyang mga
sabihin nating mga, kung halimbawa meron siyang mga negosyo, kung meron siyang mga hayop na inaalagaan o di kaya mga pananim, ay sakop rin po ang usaping zakat. Ngunit ang pinakamaiksi o pinakamaikling pagpapaliwanag dito, ang obligadong kawanggawa, ito po ay kinukuha mula sa bahagi ng kayamanan ng isang Muslim. Ibig sabihin, hindi po ito kinukuha ang lahat ng mga kayamanan ng isang Muslim. Bagkus ito po ay kinukuha mula doon sa kanyang kayamanan, na kung saan kapag ito po ay nakumpleto niya ang dalawang kondisyon. Ang unang kondisyon po dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay unang-una kapag umabot sa tinatawag na sukatan ang kanyang kayamanan. Yung ito po yung tinatawag nating nisab. Kapag umabot po dito ang kanyang kayamanan sa sukatan dito sa atin sa Islam, sukatan sa Islam, ay dito po siya, ito po isa sa mga kondisyon na obligado siyang maglabas ng zakah. Pangalawang kondisyon po, mga kapatid, sa Islam ay ang tinatawag na kapag umabot ng isang buong kumpletong taon, 1 year complete, na hindi po niya nabawasan ang kanyang kayamanan, kung saan umabot doon sa nisab sa sukatan, ay doon po siya obligadong maglabas ng kanyang tinatawag na zakah mula sa bahagi ng kanyang kayamanan. So uulitin po natin, ang zakah po ay ito pa ay obligadong kawanggawa na kung saan obligadong maglabas ang isang Muslim mula sa kanyang kayamanan kapag kapag umabot ang kanyang kayamanan sa nisab o sukatan. At pangalawa, kapag nakumpleto niya ang isang buong taon na hindi niya ito nabawasan. So kapag nangyari na itong dalawang kondisyon, ay doon na siya obligadong maglabas ng zakah mula sa bahagi ng kanyang kayamanan. At ang kanyang ilalabas ay hindi po yung buong kayamanan niya, bagkus ang ilalabas lamang niya, obligadong maglabas lamang siya ng zakah ay mula sa tatawag na kaya ng kanyang bahagi ng kanyang kayamanan ay 2.5% lamang mula doon sa kanyang kayamanan. So halimbawa, sabihin nating halimbawa, nagkaroon siya ng 100,000 pesos. At yung 100,000 pesos, ito po yung ating sukatan halimbawa, at nakumpleto niya ang isang buong taon na hindi niya ito nabawasan, ay doon siya obligadong maglabas ng zakah. Ibig sabihin, yung mula sa kanyang kayamanan na 100,000 pesos, ang 2.5% nito ay 2,500 lamang, at ibibigay niya ito sa mga mahihirap na Muslim. Okay, so ito po ang kahulugan ng zakah. Pang-apat po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ito po ay nangyayari sa ikasyam na kalendar ng Arabic calendar, ang tinatawag na buwan ng Ramadan. At ang kahulugan ng pag-aayuno o di kaya natatawag na fasting sa buwan ng Ramadan, ito po ay ang tinatawag na pag-iwas mula sa pagkain, mula sa inumin, at sa tinatawag na sariling pagnanasa, yung self-desire. Ulitin natin, ang ibig sabihin ng fasting o di kaya ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ito yung pag-iwas mula sa pagkain, sa inumin, at sa self-desire, yung kabilang din sa sinasabi nila yung pagkikipagtalik sa tanghali, mula sa pagsikat ng bukang liwayway. Ibig sabihin, kapag isinigaw na ang adhan sa Salatul Fajr, ay doon po magsisimula hanggang sa paglubog ng araw. Ito po ang tatawag na Maghrib. Okay? Ulitin po natin ang kahulugan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ito po ang pag-iwas mula sa mga pagkain, sa inumin, pagkikipagtalik sa mga sariling kagustuhan,
mula sa pagsigaw ng adhan ng Fajr hanggang sa pagsigaw ng adhan sa Maghrib. So ito po ang payak na kahulugan ng tinatawag na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang panglima na haligi ng Islam ay ang pagsasagawa ng Hajj para sa sinumang may kakayahang pumunta rito. So ang kahulugan ng Hajj po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay ang pagpunta ng isang Muslim sa lugar ng Makkah na kung saan meron po itong takdang gawain, takdang oras o takdang panahon. Takdang gawain, takdang lugar at takdang panahon para isagawa ang mga tinatawag na mga manasik al-Hajj, yung tinatawag na mga gawain sa Hajj. So ulitin po natin ang kahulugan ng Hajj, ito po ay ang pagpunta ng isang Muslim sa isang lugar na tinatawag na lugar ng Makkah na may takdang lugar, takdang panahon at takdang gawain. Ito yung tinatawag na gawain ng Hajj at ito po ay isinasagawa din sa buwan ng Dhul Hijjah sa ika-12 buwan ng Arabic calendar. At ito po ay isinasagawa ng isang Muslim isang beses sa kanyang tanang buhay. At ito po ay inuobliga din sa isang Muslim sa sinumang may kakayahang pumunta rito. So ito po ang maiksing pagpapaliwanag natin sa 5 haligi ng Islam. So nawa ay insyaallah nakapagbigay tayo ng kaunting kapaliwanagan sa ating mga kapatiran, lalong-lalo sa mga nanonood o nag-aabang sa ating live. At insyaallah ay sinabi natin kanina kung sino ang may mga katanungan na hindi nila nalubos na naunawaan ang ating pagpapaliwanag, ay inshallah pwede po silang mag-comment sa ilalim ng ating live at sasagutin po natin inshallah mamaya sa abot ng ating makakaya. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon sa pagkasabi ng may akda ng aklat na ito, na sinuman ang iniwan niya ang isa sa mga haligi ng Islam ay maihalintulad natin ito sa isang bahay na kung saan kapag nawala ang isang poste ay magiging magiging kulang ito. Kumbaga parang sabihin nating hindi matibay ang kanyang pagiging isang Muslim. Nakagaya ng isang bahay na kapag nawala ang isang poste ay parang para itong matutumba. Kumbaga hindi na matibay ang pundasyon nito. So ganoon din po ang 5 haligi ng Islam na kapag isa ang nawala sa 5 haligi ng Islam ay sinabi ng may akda na ito ng aklat na ito nung sa hindi magiging ganap ang kanyang pagiging isang Muslim. Okay? So kung mapapansin pa rin natin dito sa ating screen, may nakalagay po dyan ang kahulugan ng Ashhadu an la ilaha illallah, katotohanan walang ibang dapat sasambahin maliban kay Allah lamang, karapat-dapat sa kanyang lahat ng uri ng pagsamba, tulad ng pagkatakot, pag-asa, pagtitiwala, paghingi ng tulong, pagtawag ng saklolo, panalangin, pagyuko, pagpapatirapa at iba pang tulad nito. Ang Allah ang tunay na Diyos at ang lahat ng sinasamba bukod sa Kanya ay Diyos na walang saysay. Ang pagsasaksing ito ay kabuuan ng pagtatatwa at pagpapatibay. Ibig sabihin, sa isang bagong Muslim kasi kapag halimbawa merong isang hindi Muslim na yakapin niyang Islam at kapag sasabihin niya na Ashhadu an la ilaha illallah, ang kahulugan nito, Ashhadu an la ilaha illallah, yung la kasi dito, yung lam, ay ito yung tinatawag nilang lamun nafi, na kung saan itinatakwil, ang pagtakwil, na kung saan itatakwil niya kung anuman ang kanyang dating pagsamba o dati niyang paniniwala, at pangalawa ang pagpapatibay
sa pamamagitan ng pagsabing illa, ibig sabihin maliban o liban sa Allah lamang. Ibig sabihin ang kanyang pagsaksi na ito ay mayroong dalawang haligi. Ang unang haligi ay ang pagtanggi o pagtakwil at ang pangalawa ay ang pagpapatibay. Ibig sabihin itanggi niya na wala ng ibang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin illa maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kahulugan ng asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, katotohanan si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ay tunay na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, tungkulin ang pagsunod sa lahat ng ipinag-utos niya, paniwalaan ang lahat ng mga ibinabalita niya, at iwasan ang lahat ng ipinagbabawal niya at ipagbawal, at hindi tayo sasamba kay Allah nang hindi sa pamamaraang ipinag-utos niya. So, inshallah, sana naging malinaw sa ating mga kapatiran ang ating tinalakay, inshallah, patungkol sa 5 haligi ng Islam. Okay, so meron po tayong mga palaisipan dyan sa ating screen. Ang unang-unang palaisipan, kailan magiging Muslim ang isang tao? Okay, so kailan magiging Muslim ang isang tao? Of course, ay sa pamamagitan ng pagsabi ng tatawag na shahadatain, ang dalawang pagsasaksi. Sasabihin niya, ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin, kundi ang Allah lamang, at ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay tunay at huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ang tinatawag na sa kasagutan doon kung kailan magiging Muslim ang isang tao. Pangalawa, magiging tama ba ang pagiging Muslim ng isang tao na tinatanggap niya ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ang pagsasakatuparan ng Hajj, ngunit tinanggihan niya ang pagbibigay ng zakah? So kagaya po ng sinabi natin kanina na hindi po magiging tama ang pagiging Muslim ng isang Muslim hanggat hindi niya nakumpleto o hindi niya tinatanggap ang lahat ng ito maliban lamang sa zakah. Kasi po yung zakah ay hindi po ito maging obligado sa isang Muslim hanggat wala siyang kakayahang maglabas nito. Ibig sabihin, wala siyang kayamanan na kung saan aabot doon sa sukatan natin. So actually yung zakah na ito ay para lamang po ito sa mga kapatid natin na talagang mayayaman. At doon naman sa mga mahihirap na wala pang kakayahang maglabas nito ay hindi po sila obligadong maglabas ng zakah. Ganoon din po ang sa pagsasagawa ng Hajj, doon sa mga walang kakayahang isagawa ito, maging sa pamamaraang physical at financial, ay hindi pa inobliga sa kanila ang pagsasagawa nito. So, ang tinutukoy natin dito, sa sinumang Muslim na kaya niyang isagawa ang lahat na ito, ngunit tinanggihan niya, ay hindi magiging ganap ang kanyang pagiging Muslim hanggat hindi niya ito isinasagawa kung ito ay meron siyang sapat na kakayahang isagawa ito. Okay, so dumako po tayo ngayon sa ating tinatawag na pangalawang paksa. Ito ang tinatawag na Okay, nasaan ang ating iman? Okay, yung iman. Okay, inshallah nawala na ba dito? Yung ating iman. Sana bro, bakit nawala na? Wala yung iman.
Then, ang kasunod nito ay nasaan yung 11? Nasaan po yung 11? Yung mga haligi ng iman. Okay, mga haligi ng iman. Okay, so wala po sa ating screen. Okay, so di bale ay ipapaliwanag natin ang tinatawag na mga haligi ng iman. So inshallah po ay meron tayong screen dito, inshallah. So titingnan po natin dito yung mga haligi ng iman. Okay, ito po yung ating slide. Okay. So meron din po tayong ditong haligi ng iman. Okay, so ulitin po natin ulit ang 5 haligi ng Islam. Ito yung Shahadatain, ang pagsasaksi ng walang tunay na Diyos maliban sa Allah at katotohanan si Muhammad ay sugo ng Allah. Pangalawa, ang pagsataguyod ng sala. Pangatlo, ang pagbibigay ng zakah, obligadong kawang gawa. Pang-apat, ang saum o ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima, ang pagsasagawa ng Hajj o ang paglalakbay sa Makkah. So ngayon po ito kukuhanin natin ang 6 na haligi ng pananampalataya. Ang unang haligi ng pananampalataya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ang tinatawag na paniniwala, ang paniniwala sa Allah. Of course, ang kahulugan ng paniniwala sa Allah ay kailangan nating paniwalaan na mayroong Allah. Ibig sabihin nandyan ang Allah at hindi mangyayari na mayroong nilikha na kung saan walang tagapaglikha. So ibig sabihin kapag mayroong mga nilikha, ibig sabihin mayroong lumikha sa kanila. So kaya kinakailangan ating paniwalaan na mayroong tagapaglikha na kung saan nandyan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaan ang Allah? So karamihan sa ating mga kapatid sa Islam, kapag tatanungin mo sila nasaan ang Allah, ang kanilang isasagot, ang Allah ay kahit saan, everywhere daw. So, ang tamang paniniwala po natin kung tayo ay tatanungin kung nasaan ang Allah po ay nasa kanyang trono, okay, sa katastaasan ng kalangitan. Okay, yung sinabi ng Allah sa Quran, Ar-Rahmanu ala arshistawa. Okay? So, ang kahulugan nito ay kailangan nating paniwalaan na mayroong Allah nang dahil walang nilikha kung walang tagapaglikha. At paniwalaan din natin na ang Allah ay siya lamang ang tinatawag na Diyos na tagapaglikha. Ibig sabihin siya lamang ang Diyos na karapat-dapat sambahin. Okay, na kung saan yung mga lahat ng pagsamba ay para lamang sa Kanya, katulad ng sala, katulad ng zakah, katulad ng saum, katulad ng hajj, katulad ng nadhr, katulad ng pagkatay o tingin ng zabah. So lahat ng ito ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kailangan nating paniwalaan ang Kanyang tinatawag na pagkapanginoon. Ibig sabihin, siya ang tagapaglikha, siya ang nagmamay-ari sa lahat ng kanyang mga nilikha, siya ang nagbibigay ng hugis sa kanyang mga nilikha, siya ang nagbibigay ng buhay, at siya rin ang nagbabawi ng buhay, at siya ang nagpapadala ng ulan, at iba pa. At paniwalaan din natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paniniwala sa Allah ay mayroon siyang tinatawag na mga natatanging pangalan at katangian na kung saan napakaganda ng kanyang mga natatanging pangalan at katangian na kung saan hindi natin kailangan itong ihalintulad, hindi natin kailangan ihambing,
hindi natin pwedeng bigyan ng maling kahulugan, hindi natin pwedeng dagdagan ng kahulugan, at hindi natin pwedeng bawasan ang kanyang kahulugan. Halimbawa, sa mga katangian at mga magagandang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay Ar-Rahman, Ar-Rahim. So ilan po 'yun sa mga katangian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito po ang kahulugan ng paniniwala sa Allah. Pangalawang haligi ng pananampalataya ay ang tinatawag na paniniwala sa mga anghel. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kagaya ng paniniwala sa Allah, kung saan paniwalaan natin na nandyan siya, mayroong Allah, ay paniwalaan din natin na ang paniniwala sa mga anghel ay nandyan sila. Ibig sabihin may mga anghel. At kailangan nating paniwalaan na ang mga anghel na ito ay nilikha sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa liwanag. Okay, sa nur, mula sa liwanag, na kung saan sinusunod nila ang ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at wala silang kakayahang sumuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun po ang likas na pagkakalikha sa kanila. At kailangan nating paniwalaan ang paniniwala sa mga anghel na kung saan ito ay may binubuo na 4 na sangkap. Una, kailangan nating paniwalaan na nandyan ang mga anghel. Mayroong mga anghel. Pangalawa, kailangan nating paniwalaan na ang ilan sa kanila ay binigyan ng tinatawag na pangalan katulad ni Jibril, katulad ni Mikail, katulad ni Israfil. At pangatlo, kailangan nating paniwalaan na kung saan sila po, ang ilan sa kanila ay binigyan ng trabaho ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagaya ng trabaho ni Jibril. Siya po ang tagapagdala ng revelasyon ng utingan ng wahi, kagaya ni Mikail, na kung saan siya po ang tagapagdala ng ulan, kagaya ni Malakul Maut, na kung saan siya po ang tagapaghugot ng kaluluwa ng isang tao. At pang-apat na sangkap nito ay paniwalaan natin kung ano man ang kanilang mga trabaho na kung saan ipinag-utos sa kanila ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatlo po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na haligi ng pananampalataya ay ang paniniwala sa mga kasulatan. So ang paniniwala sa mga kasulatan ay kailangan nating paniwalaan ang lahat ng ito na kung saan ito po ay ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga piling propeta at sugo na kagaya ng Quran, kagaya ng Taurah, kagaya ng Injil, kagaya ng Zabur, okay, at kagaya ng Suhuf, na kung saan ipinadala kay Abraham, kalatas ni Abraham, kay David, yung scroll ni David, scroll of David. Pangatlo, ang ipinahayag kay Moses, yung Taurah, ay pinahayag kay Jesus, yung Injil, at ipinahayag kay Muhammad, peace be upon them all, ang Quran. So kailangan nating paniwalaan ang lahat ng ito. At kabilang sa paniniwalang ito, paniwalaan natin na nung dumating ang Quran ay ito na po ang ating paniwalaan. Ibig sabihin, yung 4 na nabanggit natin ay corrupted na po dahil sa dumating na ang panghuling kapahayagan ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-4 na haligi ng pananampalataya, mga kapatid, sa Islam ay ang tinatawag na paniniwala sa sugo. Okay, ang paniniwala sa sugo ay kailangan nating paniwalaan ang lahat ng mga sugo na ito, okay, magmula kay Adan hanggang kay Muhammad, peace be upon them all. So
Meron po tayong 25 na mga propeta at sugo na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng banal na Quran, ngunit napakarami ng kanilang mga bilang at sila nga po ang 25 na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kailangan nating paniwalaan ang mga propeta at sugo na ito, na kung saan unang-una sila po ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kani-kanilang nasyon. At kailangan nating paniwalaan na lahat sila ay mapagkatiwalaan dahil sila po ay nagpadala o sila po ang nagdala ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag na tauhid o di kayang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kailangan nating paniwalaan silang lahat ng walang pagtatangi-tangi. At pang-apat, kailangan nating paniwalaan na ang ilan nga sa kanila na binanggit natin, na kung saan binanggit mismo sa Quran, ay kagaya nila ni Muhammad, ni Ibrahim, ni Musa, ni Isa at iba pa. So, ang isang Muslim ay hindi magiging ganap na Muslim hanggat itakwil niya ang isa sa mga propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, tiniwalaan niyang lahat ng mga propeta at sugo, ngunit hindi siya iniwala kay Jesus bilang dakilang propeta at sugo ng Allah, ay hindi siya matatawag na tunay na Muslim. Dahil ang tunay na Muslim ay kailangan niyang paniwalaan ang lahat ng ito, nang walang pagtatangi-tangi. Panglima po, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na mga haligi ng pananampalataya ay ang tinatawag na paniniwala sa huling araw. Ang tinutukoy po natin dito ay ang paniniwala sa araw ng paghuhukom. Okay? So, ang sa araw ng huling araw o paniniwala sa huling araw ay dito po napapaloob ang tinatawag na yung sinasabi nilang forever. Bakit natin nasabi na forever? Kasi dito po sa mundo ay sadyang walang forever. At alam natin na ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala. Okay, lahat ay magwawakas, na kung kaya walang forever. So dito sa paniniwalang ito, tama yung mga sinasabi ng ilan sa mga kababayan natin na talagang mahilig sa hugot-hugot na yan, na sinasabi nilang walang forever sa mundong ito. So tama po yun, mga kababayan. At doon sila sa mga kapatid natin na naniniwala din dito na walang forever sa mundong ito, ay tama po, walang forever sa mundong ito, dahil ang totoong forever ay sa kabilang buhay sa araw ng paghuhukom. Dalawa lamang po ang ating forever. Forever sa paraiso, doon sa mga sumamba, tunay na sumunod at sumamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at forever naman sa impyerno, doon naman sa mga tumanggi, okay, sa kanyang mensahe at nagtambal ng pagsamba liban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito lamang po ang masasabi nating dalawang forever na mangyayari sa araw ng paghukom. Ulitin natin, forever sa mga sumusunod sa Allah at sumamba sa Allah, ay magiging forever sila sa paraiso, at forever naman doon sa impyerno sa mga taong sumuway at tumanggi sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ang paniniwala dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa paniniwala sa huling araw, ay ang mga sumusunod. Unang-una, dito po mangyayari ang tinatawag nilang Yaumul Qiyamah, na kung saan dito po mangyayari ang tinatawag na pagtitimbang, paghuhusga, ano pa? Dito titimbangin ang kabutihan at tinatawag na kasamaan. At dito rin huhusgahan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang ating magiging forever, paraiso ba o impyerno. Pangalawa, dito rin po mangyayari sa araw na ito ang tinatawag na syafa'ah,
yung tutulong ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sumunod ay kabilang din sa paniniwalang ito ay ang tinatawag na yung dito rin po mangyayari yung tinatawag na hawd ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papainumin niya po ang mga tao mula sa kanyang balon, tubig na magmumula sa kanyang balon, yung tinatawag na hawd. At yung pang-apat, dito rin po kabilang din po dito sa paniniwalang ito ang tinatawag na ang mangyayari sa libingan. So kabilang sa paniniwala sa araw ng huling araw ay ang tinatawag na gagantimpalaan ang sinumang sumamba sa Allah sa kanyang libingan at paparusahan naman ang mga sumuway sa kanya. So ibig sabihin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pangyayari sa libingan ay kasali po sa paniniwala sa huling araw. At yung pang-anim, yung pang-last, na haligi ng pananampalataya ay ang paniniwala sa tadhana, mabuti man o masama. Ito yung tinatawag nilang destiny o di kaya tinatawag na qadar. So ang paniniwala sa tadhana o destiny ay lahat ng mga pangyayari na mangyayari sa buhay ng isang tao ay kabilang sa kanyang tadhana maliban sa tinatawag na sariling kagustuhan. Dahil yung sariling kagustuhan, hindi na po ito kabilang sa kanyang tadhana. So ibig sabihin, lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay, mabuti man o masama, ay kabilang po sa kanyang tadhana. Ito po ay nakatakda na para sa kanya. Okay, maliban na lamang doon sa mga sarili niyang kagustuhan at ito po ay hindi nakabilang sa kanyang destiny. Dahil po ang bawat isa sa atin ay mayroong tinatawag na al-lawhul mahfuz na kung saan talaan ng kanyang mga lahat-lahat ng mangyayari sa kanyang buhay, mabuti man o masama, nakagaya po na sinabi natin kanina, maliban lamang doon sa mga sarili niyang kagustuhan. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kapag may mga nangyayaring kabutihan sa ating buhay, ay lahat ng ito po ay nagmula sa Allah dahil ito po yung ating qadar, ito po ang ating tadhana. At kung may mga pangyayaring hindi maganda naman sa ating buhay, ay bahagi din po ito ng ating tadhana, maliban na lamang sa ating mga sariling kagustuhan. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah nakapagdulot po kami ng kaunting kaalaman sa inyo sa aklat na ito na kung saan ito po muna ang sabihin natin pinakamagandang paksa na tatalakayin natin lalong-lalo na sa mga baguhan sa Islam, ang tinatawag na 5 haligi ng Islam at saka ang 6 na haligi ng pananampalataya. So maraming salamat po sa inyong panonood at inshallah wag niyo pong kalimutan, tingnan niyo po ulit ang aming Facebook account dahil nandoon po ang ating schedules ng ating talaan ng ating mga pag-aaral. Inshallah dahil po sa kumakalat na problema sa ating panahon ngayon, yung coronavirus, ay pansamantala pong itinigil muna ang lahat ng ating mga pag-aaral sa ating Islamic centers sa hospital ng tuwing Linggo at saka Martes sa ating mga kapatid na trabahador ng hospital. Pansamantala po munang itinigil ang pag-aaral natin maging dito sa ating Islamic centers na kung kaya ay minabuti naming magbigay ng kaunting kaalaman dito sa inyong lahat para sa ating lahat sa pamamagitan ng programang ito, ang Zoom at saka ang ating Facebook Live. At inshallah abangan niyo po ang ating mga ilan sa ating mga natitira pang aralin. Tuwing Linggo po, ito po ang sa araw ng Linggo,
ay ito po yung ating aklat, yung bagong Muslim ako, anong pag-aaralan ko. Inshallah bukas, kung hindi ako nagkakamali, tauhid ba o tauhid, mayroon po tayong inshallah meron tayong tauhid, meron tayong fiqh, meron din po tayong pagbabasa ng Suratul Fatiha, Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas, yung mga maiiksing sura na ito. At meron din po tayong inshallah tatalakayin natin ang talambuhay ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inshallah kapag meron tayong karagdagang oras, ay nais ko pong magdagdag ng isa pang Facebook Live patungkol sa inshallah sino mang may mga gustong i-correct yung kanilang pagbabasa ng Quran, lalong-lalo ang Suratul Fatiha at saka yung mga maiiksing sura, ay inshallah pagbibigyan po natin ito ng panahon. So hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat po sa inyong panunood at pagsusubaybay. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.